Magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, tatay, mga magulang. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin yung tinatawag nating hyperglycemia. Ito po yung mataas yung blood sugar at ang topic po natin ngayon ay natatangi para sa mga babies or sa mga sanggol. So, why do you have hyperglycemia in babies? Marami pong rason at pag-uusapan po natin lahat, pero hindi na po tayo pupunta dun sa mga pinaka maliliit na details dahil pwede nyo pong i-discuss ito sa inyo pong neonatologist or sa inyo pong doktor. So, unang-una po, mataas ang blood sugar ng baby, depende po ito sa edad ng inyo pong sanggol. Kung ang inyong pong baby ay ipinanganak na premature, mataas po yung blood sugar nila dahil hindi pa po mature or hindi pa po balance or hindi pa well-developed ang system ng isang premature baby para makontrol yung kanilang blood sugar. So, yan po yung unang tinitignan natin. Ang pangalawa pong rason ay pwede po mga tinatawag nating stress. Kung ang inyo pong baby ay pinanganak at very stressful po yung labor and delivery, meron pong chance talaga na pwedeng tumaas ang blood sugar ng inyong baby. So, pangatlo pong rason na mataas ang blood sugar ng baby ay yung tinatawag nating infection or sepsis. Kung kayo po ay may risk factors bilang nanay ng infection, po pwede pong as a result nun ay magkaroon po ng transfer ng kung ano man pong agent, bacteria, or viruses na pwedeng matransfer sa inyong baby. At kapag may infection po yung bata, hyperglycemia or mataas po yung blood sugar is one of those things na sintomas po na affected nga po ang inyong sanggol or ang inyong baby. Pang-apat po na rason ay yung mga metabolic problems. So marami pong problema ito po, pwede pong tinatawag nating inborn errors of metabolism, hindi po kaya ng bata na i-regulate yung kanilang blood sugar. At meron din po tayong mga tinatawag na neonatal diabetes. So yung diabetes po hindi lang nadadiagnose sa mga matatanda, meron din po mga sanggol na ang sintomas nila ay hyperglycemia or mataas yung blood sugar. At ito po yung tinatawag nating kailangan ng workup para ma-diagnose kung ito ba ay diabetes na galing nga po doon sa neonatal or neonatal onset diabetes. Kung may mga tanong po kayo, I would really highly recommend na kausapin po ninyo ang inyong pediatrician, neonatologist, kung ano man po yung mga sources ng blood sugar imbalance or mataas po yung blood sugar. Pero po tayong video about hypoglycemia. So, pakicheck na lang po yung ating listahan ng mga videos. Isa pa pong problema na or cause ng hyperglycemia ay yung tinatawag nating excess source ng glucose. So, for example po yung IV fluids ng bata, kung nakaswero man yung inyong baby, ay po pwede po yung mag-cause ng hyperglycemia. So, dapat po, ito po yung trabaho ng mga nurses and doctors or kung sino man pong healthcare worker na nasa unit na dapat tama po yung or regulated po yung levels ng IV fluids para naman po hindi mag-cause ng pagtaas ng blood sugar. Kung may mga katanungan po kayo, just leave your comments tapos i-address po natin yan. Magandang araw po sa inyong lahat.